What's up mga libag? What's up mga karayuma? Ako na naman po ito, si Nyolo the Third. Magbibigay po tayo ng reaksyon ngayon ukol sa kalaban ni Rodrigo Roa Duterte na pagka-mayor ngayon sa Davao. Ito po ay si Mr. Nograles. Pakinggan po at panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon ang talambuhay ni Mr. Nograles. Bishop, which means to say marami pang patayan to. Because I will not allow these idiots. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. Gara talaga nito si Digong, mali o pag mali daw yung police, mali yung military, tutulungan pa rin. Gara po. Yung mga gangster dyan, mga sindikato na masakir, ay putang ina. Kung ako ang mamayod, mamamatay talaga kayo. Sa likod ng bawat matagumpay na lider, may kwento ng pagsusumikap, dedikasyon at malasakit para sa bayan. Alam mo, everybody has an opinion. But what is the most important opinion that matters? Diba, nandito tayo sa life to find fulfillment in the things that we do. So, if it really drives you, if you really think that's where you wanna be, don't be afraid to take risks. Kasi hindi mo naman malalaman kung talagang para sa'yo yan until you try, di ba? Hindi mo rin naman malalaman kung magtatagumpay ka until you try. Tama. But you have to try, di ba? No matter what people say. Wala akong sinasabi na madali. In fact, baka nga mas magiging challenging. But ang sinasabi ko, fulfillment, di ba? What will fulfill you? What will be your fulfillment? Yung nag-try ka or you'll never really know kasi you never tried. So it's either you settle or you soar. And you'll ultimately find out. But the only way to find out is if you try. Tama. So just make sure that it's really what's in your heart and it's not because of what other people say or what you perceive other people think about you. At the end of the day, it's just about you and what you can do. Tama yun na kailangan talaga mag-try ka kasi kung hindi mo matatry, hindi mo malalaman. Diba? Mas maganda yung nag-try ka na kaysa you never try at all. Diba? At pag nag-try ka, nag-failed ka, okay lang yan. Kasi nga, pag nag-try ka, nag-failed ka, doon na papasok ang salitang experience. And experience is the best teacher. Carlo Alexi Benigno Nograles, isang abogadong mula sa Davao na patuloy na naglilingkod upang maiparating ang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Mula sa Davao na kanyang pinagmulan hanggang sa makabuluhang mga posisyon sa gobyerno, alamin ang kanyang inspirasyon at mga nagawa na nagpabago sa bansa. Si Carlo Nograles ay ipinanganak noong 3 ng Setyembre 1976 sa Davao City sa isang pamilya ng mga abogado at lingkod bayan. Ang kanyang ama, si Prospero Nograles, ay naging Speaker of the House of Representatives, kaya't maaga pa lang nahubog na ang kanyang malasakit para sa pampublikong serbisyo. Sa murang edad, ipinakita na ni Carlo ang kanyang talino at sipag. Nagtapos siyang valedictorian sa Ateneo de Davao University para sa elementary. Matalino, valedictorian, samantalang yung nangangarap na naman magkamera, yung babalik na naman ngayon, bagsak. 7 years in high school. Nagpatuloy siya sa Philippine Science High School kung saan kinilala ang kanyang husay sa leadership. Sa kolehiyo, kumuha siya ng Management Engineering sa Ateneo de Manila University at kalaunan
Nakuha ang kanyang Juris Doctor degree sa Ateneo Law School noong 2003. Sa pagpasok ni Carlo Nograles sa politika, hindi siya nasiraan ng loob sa hamon ng pagiging lingkod bayan. Nagsimula siya bilang Chief of Staff ng kanyang ama, ngunit noong 2010, siya mismo ang nahalal bilang kinatawan ng 1st District ng Davao City. Sa 3 termino bilang congressman, si Nograles ay nakilala bilang isang epektibong tagapagtaguyod ng mga batas na may malaking epekto sa lipunan. Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, siya ang nanguna sa pagpasa ng mga pambansang budget noong 2017 at 2018. Kabilang sa mga proyekto niyang nabigyan ng pondo ay ang libreng edukasyon sa mga state universities and colleges, ang pagtataas ng sahod ng mga sundalo at pulis at ang libreng patubig sa mga magsasaka. Ngunit hindi lamang siya huminto sa mga batas. Inisyatibo niya rin ang Free High Education Law na nagbigay ng pagkakataon sa libo-libong kabataan na makapag-aral ng walang bayad. Bukod pa rito, pinondohan niya ang 25 bilyong modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines na nagsiguro ng mas makabagong kagamitan para sa kapakanan ng ating bansa. Nice. Habang kilala si Nograles bilang tagapangulo ng House Committee on Appropriations, naging bahagi rin siya ng mga sumusunod na komite. Noong 2018, hinirang si Carlo Nograles bilang Cabinet Secretary ng Pangulong Rodrigo Duterte at kalaunan ay naging acting presidential spokesperson mula 2021 hanggang 2022. Kasabay ng mga kritikal na posisyon na ito, pinangunahan ni Nograles ang Interagency Task Force para sa Zero Hunger at naging co-chair at tagapagsalita ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID na pangunahing kumilos laban sa pandemya ng COVID-19. Kami sa task force, ang unang pinagawa sa amin yung National Food Policy. Bakit importante yan? Kasi dito po nakapalood sa National Food Policy ang roadmap natin patungo sa zero hunger. So pag sinabi mo gutom, maraming aspeto yan. Multifaceted, multidimensional yan. But nandyan yung problema natin sa kagutuman, nandyan yung dapat pagtulong natin sa magsasaka. Nandyan yung pagtulong natin at pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa mga kabataan at mga buntis na nanay. Kasama rin po dyan yung price stability. Kasama doon ang affordability ng pagkain. Kasama dyan ang food safety. Kasama na dyan yung food resiliency, sustainable agriculture, people participation. Lahat ng aspetong yan, meron po tayong nakalaan na programa para dyan. Siya rin ay hinirang bilang Chairperson of Civil Service Commission noong 2022 na patuloy na nagtataguyod ng reforma at pagbabago sa pamahalaan. Bilang pinuno ng komisyon, ipinaglaban niya ang mas episyenteng serbisyong pampubliko na nakatuon sa kapakanan ng bawat manggagawa sa gobyerno. Noong 7 ng Oktubre 2024, nagbitiw si Nograles sa kanyang posisyon bilang chairperson ng Civil Service Commission upang harapin ang isang bagong hamon. Alam nyo, panahon na ito Davao, panahon na. Magkaroon kayo ng disenteng mayor. Decente at matalino. Diba? Mahirap magkaroon ng mayor na sanggano. Kita mo, pagbalik niya, papatay na naman. Hindi lahat nakukuha sa dahas. Diyan mo sa BBM. Hindi madahas ngayon, pero nakita mo, ang dami nasusukol pa rin. Hindi lagi nakukuha sa pagka-barbaro at violente. Pagkandidato bilang mayor ng Davao City sa 2025 laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang mahalagang yugto sa kanyang buhay kung saan ipapakita niya muli ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga kapwa probinsyano. Ang desisyon niyang tumakbo ay nag-ugat mula sa kanyang matagal na karera sa serbisyo publiko, kabilang ang pagiging dating kalihim ng gabinete at pinuno ng Civil Service Commission. Ayon sa kanyang mga pahayag, nais niyang bumalik sa Davao City ang kanyang tinatawag na unang pag-ibig upang magbigay ng serbisyo gamit ang mga aral at karanasang natutunan niya mula sa kanyang 2 dekadang serbisyo sa gobyerno. Ipinahayag ni Nograles na mahalaga sa kanya na bigyan ang mga taga Davao ng tamang opsyon para sa liderato sa lungsod.
Bagaman maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin sa Civil Service Commission, pinili niyang bumaba sa pwesto upang mapagtuunan ang pagtakbo sa lokal na pamahalaan ng Davao. Dala ang intensyon na pagandahin ang kanilang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karanasan at dedikasyon. Sa kabila ng kanyang abalang buhay sa politika, si Carlo Nograles ay isang mapagmahal na asawa kay Marga Maceda Montemayor at ama sa kanilang 3 anak. Siya ay aktibong miyembro ng Aquila Legis Fraternity at ng Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Siya rin ay kilalang advocate ng mga marginalized sectors at aktibong naglilingkod sa iba't ibang organisasyon. Pinarangalan si Nograles ng iba't ibang award dahil sa kanyang kontribusyon sa bayan, kabilang ang Outstanding Congressman Award at ang Golden Globe Award for Excellence in Public Service. Tunay na ang kanyang mga gawa at dedikasyon ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kababayan sa Davao, kundi pati na rin sa buong bansa. Alam nyo, tuwing naririnig ko yung line na yan, ang naiisip ko lagi, kanino ba tayo galing? Diba, sino bang creator natin? Diba ang creator natin si God? So God created us. That's the source of Maganda itong maging, mayor. Kinikilala ang Diyos. Yung isa, minumura yung Diyos. Diba? Si Digong, minumura yung Diyos. Ito, kinikilala Diyos. our life. So, in everything that we do, di natin pwede talaga siyang ipagmalaki or ipagmayabang or maging mayabang tayo Tama. tungkol sa mga akala natin, accomplishments natin. Kasi in the end, hindi naman atin yun, di ba? Tama. Di ba kay God lahat yan? So, bakit ka magyayabang? Or bakit ka magiging mayabang about it? Right? So, I think when you say always remain humble, I think it's an acceptance that it's not my accomplishments, it's not my doing. And in the end, hindi naman talaga natin kayang lahat ng ginagawa natin eh. Not without the blessing from God. Tama. So isipin natin, lahat ng ginagawa natin was made possible only through God's grace. So in the end, it's not really for us to glorify ourselves. It's for us to glorify the Creator, Tama. the one who made us, the one who made everything possible, including the things that we thought we did ourselves. We never really did it ourselves. We only were able to do it dahil tinulungan tayo ng Diyos. Tama. Mula sa mga bulwagan ng Kongreso hanggang sa mga lansangan ng Davao, si Carlo Nograles ay patuloy na nagbibigay ng malasakit at serbisyo sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang isang lingkod bayan na may malasakit, talino at dedikasyon ay may kakayahang magdala ng tunay na pagbabago. Siya si Carlo Nograles, ang lider na may puso para sa bayan at kinabukasan. Para sa Alam nyo, maganda yung istorya to ni Carlo Nograles. Kasi, tandaan nyo po lagi pong kailangan natin at advantage palagi yung taong kinikilala yung Diyos. Importante po yan sa buhay ng tao. Dahil pag kinikilala mo yung Diyos, di ba? Kalimitan na or madalas, may takot ka sa Diyos, madalas hindi ka gagawa ng mga mali na lalabag sa alintuntunin at paningin ng Panginoong Diyos. Kaya maganda to Antikristong si Digong versus sa makadiyos na si Carlo Nograles. Diba mga diba? Sana po nagustuhan nyo po ang istorya ni Carlo Nograles, ang mayor, bagong mayor ng Davao. Sure! Kaya mga Davao, mag-isip na kayo, isure natin si Nograles. Okay? Kailangan natin ng leader na mayroong takot sa Diyos. Tandaan natin yan. Kapag ang leader walang takot sa Diyos, mahirap na po. Mahirap. Patay. Kita niyo naman, siya mismo nagsabi, patay. Maraming salamat mga libag mga karayuma. Sana po nagustuhan niyo po ang ating reaksyon. Pa-like and subscribe na lang po dito sa ating channel. Ako na naman po ito, si Nyolo the Third. Kita-kita po tayo sa susunod na reaksyon. Bye-bye!